Naka-live stream na pala. Anong ginagamit ko ano? Anong ginagamit yung SIM card? Nakakapag-ano kayo? Alam ko na signal kasi dito eh. Loko ko ayan. Ha? Si Ryan kasi may gata yung may ano niya. Anong ginagamit ng ano? Globe wala eh. Baka smart ko yan. Globe kasi wala eh. Baba mo nga. Meron nakalagay na sulat eh. 4G. Ano? Look! Sa photo yan. Smart ata itong gamit niya. Idol ko pa yung mga yun ha. Bakit ako?
Special seat. Direkta mo. Kahit saan. Sino lang Last seat daw. Box. parang support ng mga ano, dalis. Kahit nasa loob ng tanan. At pwede mo kami pero isa na kasi support ng tanan. Pwede lang po kasi support. Pwede kang gawin na kung mabos sa iyo. And, 2,000 months lang. Kailangan ko ng lakas. Wala, data lang. Dito lang. Hindi siya pwedeng tawagan. Smart lang ang device. Data using. Iba naman yung ano, di ba? Iba yung line na parang tumawa na.
Okay lang dito, no? Para kita yung mga magsasalita dito. Yan. Ayan. Para kita din yung nagsasalita. Nagsasalita. Yeah. No problem.
magandang umaga po sa ating lahat. Nagawag po ang isang ng Pangulong regular session for the 15th day of October, the year 2019 to order. Tayo po ay tumayo for the invocation to the Councilor Verianes Tapano in the singing of the Philippine National Anthem. Heavenly Father, we praise you, we glorify you, and we adore you. Lord Jesus, to you we bestow our love, our strength, our service. We praise and pray, O Lord, that as we are to hold this spiritual session today, we will focus ourselves to one another as servants of our people. Guide us, O Lord, in the performance of our duties and responsibilities, as mandated by the people. Enhance our sense of integrity, honesty, dedication, and selflessness. Harness our qualities and confidence. And each one of us believe to be endowed with different qualities. All these we ask for the attainment of our city's development goal, and to fully sustain our services and excellence. In God's glory and name, amen. In the Father, and Son, and Holy Spirit. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Magsilpo po tayo. Madam Secretary, please conduct the roll call. The presiding officer, Vice Mayor Jose Antonio Miguel Martinez. Present. The presiding officer pro tempore at chairperson, Committee on Health, Education, Culture, Arts, and Public Information, Councilor Apollonia G. Bacana. The majority floor leader and chairperson, Committee on Finance, Appropriation, Ways and Means, Councilor Cyrilo Villalobos. The minority floor leader, Councilor Oscar A. Rubin. The chairperson, Committee on Tourism, Family and Social Welfare, Women, Persons with Disability, and Senior Citizens, Councilor Caroline P. Sison. The chairperson, Committee on Environmental Protection, Sanitation, Market and Slaughter, and Waste Management, Disaster Risk Reduction and Management, Councilor Michelle S. Segondera. Chairperson, Committee on Public Works, Infrastructure, Land Utilization, Housing, Planning and Development, Utilities and Facilities, Councilor Mosquito Ocon Pineda. Present. Chairperson, Committee on Peace and Order, Police Matter, Drug Abuse, Anti-Gambling, and Public Safety, Councilor Bernard S. D. Ramapo.
I now certify for quorum. We will be now transact official business. Mr. Chair, may I be recognized? Councilor Alfred X. Castro, recognized. Mr. Chair, I respectfully move that the agenda for the Santorian Consol Philippines City regular session for October 15, 2019 be approved by the distinguished ladies and gentlemen of this Council. It has been moved by Councilor De Castro, duly seconded by Councilor Danny Leon for the approval of the said agenda. Any objection? Hearing none, the agenda is approved. Adoption of the journal and minutes of the SB regular session held on October 8, 2019. Any motion? Mr. Presiding Officer, may I be recognized? Councilor Secretary is recognized. I move for the adoption of the journal and minutes of the SP regular session held on October 8, 2019. Okay, it has been moved by Councilor Michelle Cesar Secretary. Councilor, any second? Seconded by Councilor Apollo G. Bacay for the adoption of the journals and minutes of the regular session held on October 8, 2018. Any objection? Any amendments? Discussions? Hearing none? The said journals and minutes are hereby adopted. Councilor, sige to adopt the majority floor leader. You have the floor. Mr. Presiding Officer, I respectfully move that we suspend or return the rules to give way for our Honorable Mayor Art Celeste to deliver his first 100 days accomplishment report. After which, I request my colleagues to rise and welcome the Honorable Mayor. Okay, it has been moved by Councilor Steve to adopt the majority floor leader. Any second? Seconded by Councilor Oscar Pauling and Councilor Steve Frontera for the suspension of the rules. So, to the rest of the members, can you please proceed to the back to welcome and accompany our city mayor, our Mayor Celeste. We all please acknowledge the arrival of our local chief executive, our city mayor, Art Brian Caasi Celeste. Palakpakan natin. Once again, our city mayor, Art Brian Caasi Celeste. Secretary, and the suspension of the rules, can you
acknowledge our guests for today. May we respectfully request that as your group is called, please rise for you to be recognized. Our guests this morning are, first of the leads are the Barangay Association of Senior Citizens Affairs Presidents and their officials. Basca and Crystal. Next are the Pudong Barangays and their councils. Next more is the Sangguniang Kabataan Chairman and their councils. Representatives of light agencies in the city of Alaminos. Representatives from the Academy. Representatives from the banking institutions. Representatives from farmers' groups. Representatives from the Fisher Folks Associations in the city of Alaminos. Representatives from the transport groups in the city of Alaminos. And of course, our friends from India. Let us also acknowledge the former mayor, former congressman, Mayor Art Celeste, natin. Ang bahay si Louis Celeste, former Mayor Leon Rivera Jr., Dr. Lorna Puluyong, SS6, our Police Division Superintendent, Mayor Jugani Lara of Anta Pangasinan, Mayor Marvin Martinez, Mayor of Infanta Pangasinan, Vice Mayor Sisto Malyari from Arayan, Pampanga, Councilor Rosito Baro, Palakpakan naman, Attorney Calvin Caldas from Kabayan, Martinez, Police Lieutenant Colonel Albert Merculio, our PhD, Police Lieutenant Colonel Sergio Acosta Jr., Fire Marshal Michael John V. Escanio, at sa lahat po nandito ngayong umaga ito, isang magandang at mapagpalang umaga po sa ating lahat. To present his 100 days accomplishment report, it is with great honor to introduce our local chief executive, our city mayor here in Alaminos City, Pangasinan. Let us all rise and acknowledge Mayor Art Brian Kaasig Celeste. Isa, okay na po tayo bumupo. Isang napakagandang umaga po sa ating lahat. Unang-unang po sa lahat, bago po ako magsimula sa aking report, sa aking 100 days, of course, hayaan po akong batiin ang ating mga kasama ngayong umaga ito
lahat, sa ating City Vice Mayor, Vice Mayor Anton Perez, at sa 12, 12 konsehala ng ating lungsod. Hindi ko na po kayo iisa-isahin. Sa ating mga punong barangays at sa ating mga barangay council, sa Sangguniang Kabataan, sa ating mga government agencies, ang Alaminos City Division headed by Ma'am Lorna Pulayo, sa ating mga principals at school heads, sa ating mga asosasyon, sa ating mga NGOs, sa ating mga senior citizens, at sa ating mga NGO, at sa ating mga kasama sa media. Gusto ko na rin po itagdag ang 2 mayor na kasama po natin dito sa 1st District of Pangasinan, Mayor Jogani Aram, Mayor Marvin Martinez of Anda and Infanta, at nandito rin po special visitor natin from Pampanga, Vice Mayor Sixto Malyari, at Councilor Ramon Sitio Barro. And nandito rin po ang representative ng Kabayan Party List, Attorney Calvin Canlas. At sa lahat po na nandito ngayon, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. 100 araw na po tayo nagsama. 100 araw na po kami bilang inyong elected officials na nagsilbi sa ating minamahal na lungsod ng Alaminos City. Bilang inyong mayor, handa po akong magsilbi at magbigay ng tamang serbisyo para po sa ating mga kababayan. At ngayong araw na ito, ipapakita po natin kung ano po ang nagawa at nasimulan ng aking administrasyon sa kulang 100 na araw na ito. A good leader knows his soldiers well. Sa simula ng aking termino, ang aking unang ginawa ay makilala ang lahat ng ating mga opisina dito sa LGU. Makikita niyo po na bumisita po ng pa-courtesy call po ang ating mga kasama sa opisina na nagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan dito sa ating lungsod. Kasama na rin po namin ang mga national agencies na handang tumulong sa ating minamahal na lungsod na nagbababa ng mga proyekto at programa para po sa ating lungsod. Gusto ko rin po banggitin ang ating mga CSOs sa ating mga non-government organizations na gusto rin po makibahagi sa progreso dito sa Alaminos City. Bilang isang local government unit, hindi po namin kakayanin na gagawin lang po, kami lang po ang magtatrabaho para sa isang progresibong Alaminos City. Dapat po tayo lahat ay nagsama-sama, kaya dito po kasama namin at hinihikayat po namin ang lahat ng NGOs at CSOs na gawin ang kanilang mga parte para po sa isang progresibong Alaminos City. Kasama ko rin po ang ating mga barangay officials, ang ating mga frontline sa ating mga problema, ang mga barangay officials, at iba't iba pa mga government officials tulad ng ating
minamahal na Vice Governor Mark Lambino na handang magsilbi dito sa Alaminos City. Ngayon, sa aking executive agenda, gusto ko pong ibahagi sa inyo kung ano po ang ating plano sa ating lungsod itong susunod na 3 taon. Sa ating turismo, itong first 100 days po natin, nagsimula na po ang ating Tourism Month celebration noong nakaraang Setyembre. Isa rin po sa ating pinapahalagahan ang cultural enrichment po natin. Dito sa Alaminos City, hindi lang po dapat ang 100 islands ang ating dinedevelop. Isama po natin ang ating kultura bilang isang taga-Alaminos. Kaya ito po, ang isa po sa aking mga programa, maririnig niyo po sila, magper-perform ang ating rondalya pagkatapos po ng aking report. Tuloy-tuloy ang ating cultural workshop, cultural mapping, para po malaman natin dito sa ating lungsod ang mga makukultura, mga gusali, para po makilala natin ang kasaysayan ng Alaminos City. Kasama na rin po dito ang proteksyon ng ating minamahal na lungsod ng Alaminos City. Kaya tuloy-tuloy po sa amin ang meeting ng public at ng iba pang ahensya sa pagproprotekta ng Alaminos City 100 Islands National Park. Ito po ang report natin sa ating lungsod. From January to September ng taon na ito, pumapatak na po tayo sa mahigit 440,000 na turismo. We are aiming for the 500,000 mark pagkatapos ng taon na ito. Isa po sa aking prioridad dito sa ating lungsod ay palakasin pa po ang ating turismo dito sa ating lungsod. At aminin na po natin na dito sa Alaminos City, nabubuhay po tayo sa turismo. Nabubuhay po ang ating lungsod dahil po sa ating minamahal na 100 Islands. At hinihikayat ko po ang ating mga kababayan na tuluyan po natin pangalagaan ang 100 Islands na ito. At pag nawala po ito sa atin, mahihirapan, babagsak ang Alaminos City. Makikita nyo dito tuloy-tuloy ang development natin, tuloy-tuloy ang paglilinis natin gamit ang ating mga programa tulad ng basura mo, iuwi mo. Sumama na rin po ako sa ating mga school basureros na handang maglinis sa ating mga isla. At ito po ang isang addition sa ating administrasyon. Napakaganda na po ng 100 Islands. Pero bilang inyong tagapaglingkod, naghahanap pa po kami ng mga iba't ibang avenues pa, na iba't ibang aktibidad na pwedeng gawin sa ating isla tulad ng ating cave diving at scuba diving. Tuloy-tuloy po ang pag-develop ng ating mga isla. Makikita nyo dito, tuloy-tuloy ang development. Marami po tayong ginagawa na mga infrastruktura para po sa ating mga turista. At gusto ko rin po ipakita ang susunod na development sa 100 Islands ng Ramos Island, katapat po ng
Pilgrimage Island dahil ito po ang mga pinupuntahan ng ating mga turista. Ito po ang Pilgrimage Island natin ngayon. At ito rin po, gusto ko rin pong gawin ang ating mga guest houses ay pagagandahin po natin para po makakater tayo sa mga international standards. Pagagandahin po natin itong mga guest houses natin para po makilala tayo na nagbibigay ng magandang serbisyo para po sa ating mga lungsod at sa ating mga turista. At gusto ko po sa inyo ipakita kung ano na po ang 100 Islands ngayon. Napakaganda na po ng ating 100 Islands. Dito po sa ating lokal na pamahalaan, ginagawa po namin ang aming trabaho para po pagandahin ito para po sa ating syudad. At hinihikayan ko po ang ating mga kababayan na sana po matulungan niyo din po kami. Magtulungan po tayo para sa mas ikakagandang 100 Islands, para sa mas ikakagandang Alaminos City. Sa health, gusto ko pong ibanggit ang ating 14th Station Dialysis Center na magsisimula na po sa taon na ito. Malaking bagay po ito, lalo-lalo na po at ilalabas na nila ang Universal PhilHealth. Makakatikim po ng libreng session ang ating mga mamamayan. 90 sessions po ang ibibigay natin sa mamamayan natin, hindi lang po sa Alaminos City, kundi po sa buong Western Pangasinan. Ang ating dengue case from last year, from July to September 2018, nasa 425 tayo nung nakaraang taon. Ngayong taon, nasa 207 cases na lang po tayo. Dito nyo pong makikita na tuloy-tuloy na pinapaganda po natin ang ating kapaligiran at nagbibigay ng mga magagandang programa ng ating City Health Office. Gusto ko rin po ibanggit na ang ating syudad ay awarded po ng Gawad Parangal ng nutrisyon. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga programa dito sa Alaminos City. Nandito ang ating provision of continuous supplementary food, ang ating nutrition support emergencies, pre-marriage orientation and counseling, close coordination with agencies in support to nutrition programs and activities, free check-ups,
at sa ating mga PHWs, pinapalakas po natin ang ating mga barangay health workers. Tama lang po na ang ating mga barangay health workers ay pinapahalagahan po natin. Nas dapat sa barangay level pa lang naaayos na ang kalusugan ng ating mga kababayan. Sa ating aquaculture, tuloy-tuloy pa po ang suporta natin sa ating mga magsasaka, nagbibigay ng mga rice seed distribution at mga equipments sa ating mga magsasaka. Gusto ko rin po ibanggit na dito sa Alaminos City, tayo po ay national placer. Second place po tayo sa malinis at masaganang karagatan. Meron po tayong 18 million, 20 million na napanalunan dahil po sa ating tuloy-tuloy na pagpapaganda at pagpapadevelop ng ating mga karagatan. Hindi po namin ito magagawa kung hindi po tayo nagsama-sama. Kaya muli, on behalf of the local government of Alaminos City, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong tuloy-tuloy na suporta dito sa ating lokal na pamahalaan. Makikita natin, suporta tayo sa ating Ikawayan Factory. Malaki pong na itutulong na ito sa ating lungsod, sa ating mga trabaho, sa ating mga magsasaka, na added income sa kanila ang kawayan. Tuloy pa rin po ang aming pagpapartner up sa iba't ibang mga agencies. Kasama mo po dito si Jollibee na nagbibigay po ng suporta sa Haifaco, Barangay Santa Maria. Bilang isang lungsod, kailangan po din natin pumunta at mag-benchmark sa ibang mga magagandang bayan para po meron po tayong may replicate dito sa ating lungsod. Makikita nyo, tuloy-tuloy ang suporta namin. Kasama po natin dito ang ating mga butchers ng Alaminos City, sa ating fisheries, at sa environment. Tuloy-tuloy ang ating pagtatanim dito sa Alaminos City. Ang ating mundo ngayon, hindi natin maiwasan, kailangan po natin aminin na dito sa ating mundo ay may climate change. Kaya dapat po bilang kababayan, bilang taga-Alaminos ay magsama-sama po tayo alagaan ang ating kalikasan. At kung meron po kami mga programa tulad ng ating mga tree planting, ay sana po inuunahan ko na kayo, ay sana po ini-invite nyo po kayo na sumama po sa ating mga tree planting. Sumasama na rin po sa amin dito ang mga iba't ibang organisasyon na handang maglingkod dito sa ating lungsod. Ito po, mangrove planting, Arbor Day celebration, at ang ating monthly coastal cleanup. Ang ating clearing at canal declogging, at ang ating monthly scuba survey. Kasama po dito si Councilor Michelle Segundera, kaka-scuba survey lang po namin kahapon. Coral transplantation para po sa ating mga isda
ating lungsod. Kapartner po natin dito ang ating TESDA. Pinapartner up po namin ito sa iba't ibang asosasyon at sa iba't ibang kooperatiba ng Alaminos City. Dito po makikita nyo soap making, trading on bread and pastry, mga susunod na bakeries dito sa Alaminos, peso trading para po sa ating mga susunod na masahista, financial literacy trading sa iba't ibang asosasyon. Dito po sa Alaminos, malakas po ang aming suporta sa ating mga kooperatiba. From the beginning hanggang sa sila ay mabuo at kahit nabuo na po sila, continuous pa po ang ating mga suporta at mga programa sa ating mga kooperatiba. At nandito lang din po ang ating negosyo center na handang magsilbi sa ating mga kababayan. Sa education at sports, tuloy ang ating programa ng scholarship program na nasimulan ng aking ama. Nandito po ako sa inyong harapan para ituloy ang progreso at sa lahat ng sinimulan ng aking ama, nandito po ako para mas pagandahin pa itong mga nasimulan ng aking ama. Kaya ito po ang ating scholarship program. From 2018, nasa 1,000 po ang ating mga scholars. Itong semester na ito, last month po ay nag-distribute tayo ng ating mga scholars. Umabot po tayo sa 1,600 scholars dito sa Alaminos City. Gusto ko rin po ibanggit na dito sa Alaminos City, pinaplano po namin, kasama ko po ang ating sanggunian, Vice Mayor Anton Perez, na magtayo ng isang Technical Vocational Institute dito sa Alaminos City. Magbibigay po tayo ng libreng paaral, libreng skills training para po sa ating mga kababayan. Kapartner po natin dito ang TESDA. At gusto ko rin po ibahagi sa ating lahat na nagsisimula na po tayo na mag-turn over ng mga school buildings dito sa Alaminos City. 32 schools po ang nabigyan ng bagong gusali, bagong classrooms para po sa ating mga estudyante. Halos 500 billion po ang naibaba dito through the initiative of former Mayor Arthur Celeste and former CESO ng ating Schools Division Office, Dr. Danilo Sisa. Ito po ang Dulaca, Tangkara, Amambangan, Limansangan, Pangapisan, Buwan, Ildefonso Quezon High School, Sabahan, Maawi, Luca, at Balaya, at marami pa po na i-turn over na buildings dito sa Alaminos City. Sa larangan ng edukasyon, hindi lang po ang ating mga eskwelahan ang ating pinapahalagahan. Kasama na rin po ang pagpapartner up sa iba't ibang national agencies na nagbibigay ng mga programa dito sa ating lungsod. Ito po ang DICT na nagbibigay
literacy, at sa larangan ng sports, tuloy ang ating pag-aaktibo dito sa ating lungsod. Kailangan din po talaga natin ng sports. Kailangan din po natin maging aktibo dito sa Alaminos City. Sa ating LGU Olympics, aktibo po kami ni Vice. Muli, congratulations sa ating sanggunian, kayo ang champions sa LGU Olympics. Mabawi kami sa susunod. Barkadahan, basketball tournament, intercollegiate athletic competition, at sa ating R1AA training. Pinapangalagahan po natin ang ating mga kabataan. At malay niyo po ay makakamit ng isang gintong medalya na galing po sa Alaminos City. Gusto ko rin po ibahagi sa ating mga kababayan ngayon na third placer po tayo sa buong probinsya sa Unity Games. Kaya congratulations po sa ating mga LGU players na nakisama po sa ating Inter-LGU Unity Games. Sa peace and order, kasama ko po ang ating PNP Chief, Colonel Arbel Merculio, na kasabay ko rin po na ng 100 days. Sabay po kami nag-assume ng posisyon dito sa Alaminos City. At sa trabaho po ng ating mabuting hepe, tuloy pa rin po ang ating campaign against illegal drugs. Tuloy pa rin po ang ating rehabilitasyon sa ating mga drug surrenderies. Dito sa Alaminos City, hindi po natin pinapabayaan ang kahit sino man. Sabi nga ng aking ama, ang Alaminos ay para sa lahat. Kahit sino ka man, kahit ikaw ay drug surrendery, dapat bigyan ka ng second chance sa buhay mo. Ang kabataan, iwas droga. Ito po ay aking naging programa nung ako pa po ay board member na gusto ko po ipagpatuloy sa aking administrasyon. Gusto ko palakasin ang ating mga kabataan. Gusto ko pong bigyan gabay ang ating mga kabataan na dapat habang sila pa po ay bata pa, sila pa po ay marami pang mararating, ay dapat po pinapangalagaan na po natin ang ating mga kabataan. At sa tulong ng ating mahusay at magaling na PNP Chief, makikita niyo po dito, from July to September 2018, nasa 147 po ang ating crime incidents. At dahil po sa ating magandang programa, polisiya, at sa tulong ng ating PNP dito sa Alaminos City, bumaba na po ng almost 50%. Naging 75 na po from 147. Kaya maraming salamat po sa ating PNP. Sa ating infrastruktura, dito po napupunta ang bulto ng ating pera ng ating bayan. Ito po, Regional Evacuation Center. Ilan lang po tayo meron ito sa buong region. At dito sa Alaminos City, ang isa po doon. It is through the initiative po ito ng ating abono party list, Congressman Conrado Estrella. Tuloy-tuloy ang kanyang suporta
tuloy-tuloy ang suporta ng abono dito sa Alaminos City. Ito po ang blessing at inauguration ng Senior Citizen Building sa Barangay Cabanatuan at Child Development Center, Child Development Center sa Pakapisan, Daycare Center sa Bisocol, at Hinirangan, Bulacan, Limansangan, Barangubong, Tanaytay, Bulanay, Bukal-Bukal. Tuloy-tuloy ang ating pag-develop ng ating mga daan sa ating mga barangay, ng mga multi-purpose buildings, sa ating mga covered court. Gusto ko po dito sa ating lungsod ng Alaminos City na pagdating ng 3 taon, pagkalipas ng 3 taon, lahat po ng ating barangay ay meron na pong covered court. Ilan na lang po yan, tatapusin na po natin ito sa ating terminal. Ito po ang ating landfill. Napaka-importante po ito para po sa ating solid waste management. National Child Development Center sa Barangay Lukap. Rehabilitation ng ating slaughterhouse at rehabilitation ng boardwalk natin at ng mangrove park. At construction din po ng bagong legislative building. Sa ating disaster preparedness, dito po sa lungsod ng Alaminos City, ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya para po sa pagdating ng kalamidad dito sa Alaminos City ay handang-handa po tayo. Handa po ang lokal na pamahalaan na magsilbing pagdating ng ating mga kalamidad dito sa Alaminos City. Ito po ang aming mga bagong procurement para po sa ating disaster, ang additional rescue boat sa ating Madrid Islands, bagong ambulansya, ang ating mga empleyado sa CDRRM, handa po sila sa ating mga dahil po sa kanilang mga trainings. Kompleto po ang ating mga trainings para po sa ating mga kababayan pagdating po ng kalamidad. Sa ating good governance, naipasa na po natin ang ating annual investment program na tatalakayin na po ng ating sanggunian in the coming weeks. Ang ating executive legislative agenda, napaka-importante po ito. Dapat po ang agenda ng legislative at ang agenda ng executive ay magkatugma. Dito rin po sa Alaminos City, inaayos na po namin. Gusto namin dito sa ating lungsod na ang serbisyo na ibinibigay po natin sa ating mga kababayan ay international standard. Kaya po dito sa Alaminos, we are aiming to be ISO certified in the next coming years. Meron na po from the Sangguniang Panglusod, iilan ng mga ilang ordinansa na rin po ang ating may naipasa. 56 resolutions ang ating naipasa. At sa ating social services, ang ating senior citizen social pension payout, taon-taon ito yung ginaganap. Ang ating elderly week celebration na
naganap lang po nung nakaraang linggo. Sisa, tuloy-tuloy po ang aming suporta sa ating sa ating sisa beneficiaries. At tuloy-tuloy pa rin po ang mga suporta namin sa ating mga PWDs. Other programs, ibabahagi na mula dito ang ating road clearing na ibinaba pong mandato ng ating presidente. Dito po sa Alabino City, we comply with the mandate of the President at nakikita naman po siguro natin dito sa ating mga daan na lumuwag naman po kahit papano. Nung African Swine Fever, gusto ko lang po ibanggit na dito sa Alabino City ay free po tayo sa African Swine Fever. Bago pa lang po announce na nagsisimula na po ang African Swine Fever, pinakwarantin po na po ang ating lungsod sa ating mga babuyan. Promotions and marketing, madami-dami na po ang mga pumupunta po dito sa Alaminos. Ito po, from ABS-CBN, Pinoy Kampanalaka, sa ating Ituwayan, GMA Agripreneur, ni Jiggy Balikan, participation sa Philippine International Dive Expo. Na-feature po tayo sa National TV ng Bandila dahil po sa ating ginagawa sa 100 Islands. Doon sa bagong aktibidad natin sa 100 Islands. Sa Hong Kong, at sa ating mga marami pong pumupunta na iba't ibang mga municipalities dito sa ating lungsod para po mag-benchmarking dito sa ating minamahal na lungsod. Ito po ang ating mga awards na nakuha sa 100 days na ito. Pearl Awards, we are #1 national champion po tayo. Best tourism-oriented LGU sa lahat ng syudad, sa lahat ng lungsod. Ang nabanggit ko kanina, ang MMK, second place sa national, Gawad Parangal Nutrisyon, Gawad Parangal sa Kalikasan, Gold Wall of Fame po tayo sa Kapit Visit dahil po sa ating effective na business permit and licensing office. Part sa Lumang Wharf, ang ating mga malalaking events, sa ating mga concerts, at pagdating ng panahon na yun sa ating mga concerts, nawawala ang ating parking. At nahihirapan ang ating mga kababayan pag nauubos ang ating parking. Kaya naisip po natin, why not gumawa po tayo ng Sky Garden? Sa taas, pwede po tayo maging park at pwede po gumanap ng mga malalaking events at sa baba ay parking po natin. Isa po ito sa ating mga plano para po sa ating mga turismo dito sa ating munisipyo. Hopefully matulungan po tayo
ng ating mga national agencies. At napakalaking project po ito. Isa rin po ito na gusto kong ibahagi sa ating mga kababayan. We are also trying to ask help sa ating mga national agencies na humingi po ng solar street lights. Ito po ay magsisimula sa bungad ng Barangay Kabatuan hanggang sa National Road patungo po sa lupa. Humihingi din po kami ng tulong sa ating mga national agencies para po dito. Muli, gusto ko pong ibanggit ay ang ating People's Council. Kausap ko po ang ating sanggunian. Gusto ko po gawin itong napakagandang programa na ito. Ang People's Council of Alaminos City. Ano po ba ito? Ako'y naniniwala na ang ating gobyerno dapat malakas po ang partnership ng ating gobyerno at sa ating mga kababayan. Unang-una sa lahat, sa iba't ibang sektor, kayo po ang nakakaalam ng inyong problema sa inyong sektor. Kaya dito po, isa sa mga pinag-uusapan po na sana po maituloy namin ni Vice Mayor Anton Perez at kasama na po ang ating mga konsehal, ang People's Council. Gusto ko po lahat ng programa ng gagawin natin dito sa Alaminos City, kasama po ang ating mga kababayan sa desisyon na ito. Ordinance Initiating a System for a Partnership in Local Governance between the City Government and the people of Alaminos City. Dahil naniniwala po ako na ang Alaminos City ay pag ito ay gumanda, ito ay naging progresibo dahil po ito sa City Government of Alaminos City at dahil po ito sa ating mga kababayan dito sa Alaminos City. Ito po ang aking report sa first 100 days ko bilang inyong tagapaglingkod, bilang inyong utusan, bilang inyong mayor, at meron pa po tayong 3 taon na magkakasama. Sana po tuloy-tuloy ang ating suporta sa ating gobyerno at tuloy-tuloy po kami, nandito po kami sa inyong likuran na handang sumuporta po sa inyo. Maraming salamat po. Mabuhay ang lokal na pamahalaan ng Alaminos City. Mabuhay ang ating mga kababayan. Mabuhay po ang Alaminos City. Maraming salamat po. Muli, bigyan natin ng isang mas klaro, pariklara, ng City Mayor
Royal National High School. Palakpakan natin. Ang kanilang mga trainer, Mr. Regan and Alma Nepaso. Muli, palakpakan natin ang Bright of Palacios, Velas, Palacios, Natalia Sama. Camera ni Kuya John. Kalimutan. Hindi naman.
Councilor Marilyn Sison, recognized. It has been moved by Councilor Marilyn Sison. The second is seconded by SK Education President Lauren Bernabe for the lifting of the suspension of the rules. Next item, Councilor Raul Bakay. Has been moved